Gusto mo bang malaman ang paraan kung paano mo makukuha ang lahat ng bagay na gusto mo? Alam mo ba na hawak mo ang kapangyarihang mabuhay, ayon sa pangarap mong buhay? Maaari kang kumita ng mas maraming pera, mapanatili ang magagandang relasyon, at makamit ang tunay na kaligayahan. Ang sikreto sa tagumpay na ito ay tinatawag na The Magic, ng may akda na si Rhonda Byrne. Simulan na natin. The Magic, by Rhonda Byrne. Ang magic ay nakabatay sa batas ng pag-akit, o Law of Attraction, at sa kapangyarihan ng pasasalamat. Ayon sa batas na ito, ang magkatulad na enerhiya ay nag-aakit sa isa't isa, ang iniisip at nararamdaman mo ay siyang bumabalik sa iyo. Ang pasasalamat naman ay lumilikha ng positibong enerhiya na nagpapabilis ng pagdating ng iyong mga pangarap. Kung lagi mong iniisip ang kakulangan, mas lalo kang magkukulang. Ngunit kung matututo kang ipagpasalamat ang anumang mayroon ka ngayon, mas maraming biyaya ang darating sa iyo. 3 hakbang sa pagtupad ng iyong pangarap. 1. Pahalagahan at ipagpasalamat ang mayroon ka ngayon, gaano man kaliit. 2. Sabihin ng taos puso ang salitang, salamat, dahil ang tunay na pasasalamat ay lumilikha ng positibong enerhiyang bumabalik sa iyo. 3. Magtiwala na darating sa tamang oras ang iyong mga pangarap. Kapag isinabuhay mo ang pasasalamat araw-araw, mapapansin mong unti-unting naaakit sa iyo ang kayamanan, tagumpay, masayang relasyon, at kaligayahan. Ang sikreto ay huwag nang maghintay na makuha ang gusto mo bago ka magpasalamat, magsimula ng magpasalamat ngayon at panuunin kung paano nagbabago ang iyong mundo. Anumang magagandang bagay ang mayroon ka sa iyong buhay ngayon ay dahil sa iyong pasasalamat at sa batas ng pag-akit, o Law of Attraction. At anumang negatibong bagay ang nararanasan mo ay bunga ng negatibong pag-iisip at kakulangan sa pasasalamat. Sa buod na ito, matututuhan mo ang iba't ibang paraan upang mas malalim nating maipahayag ang ating pasasalamat. Ito ang mga sikreto na nasa iyo na, at makakatulong upang makaakit ng higit pang biyaya sa iyong buhay. Tatalakayin ng buod na ito ang mga kaugnay na pagsasanay sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kalusugan, relasyon, at pera, ngunit ang pangunahing ideya ay laging maging taos-pusong nagpapasalamat. Kaya ano pang hinihintay mo? Maaari mo ring baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng paggamit ng mga prinsipyong ito at likhain ang magic sa iyong buhay. Isang dakilang misteryo ang inihayag. May isang dakilang misteryong inihayag sa Biblia tungkol sa kasaganaan at kung paano ito madadala sa ating buhay. May isang talata na nagsasabing, sa mga mayroon, higit pang ibibigay at magkakaroon sila ng kasaganaan, ngunit sa mga wala, kukunin pa ang natitira sa kanila. Sa unang tingin, tila hindi ito makatarungan. Bakit dapat bigyan pa ng mas marami ang mayroon na, habang kinukuha ang natitira sa mga wala? Ngunit hindi ito tungkol sa mga material na bagay, kundi sa pagiging mapagpasalamat. Ibig sabihin ng talatang ito na ang mga taong may maraming pasasalamat ay mas maraming natatanggap sa buhay, habang ang mga hindi marunong magpasalamat ay nawawalan pa ng kung anong mayroon sila. Ipinapakita nito na kung mas nagpapasalamat ka, mas marami kang matatanggap. Ngunit ang mga hindi marunong magpasalamat ay wala ring matatanggap. Sa ganitong paraan, ang magic ay makakatulong sa iyo upang maakit ang anumang bagay na kailangan mo sa buhay. Ang konseptong ito ay hindi limitado sa relihiyon, at hindi mo kailangang maging relihiyoso upang maunawaan ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay isang pangunahing batas na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang universo. Ang batas ng pag-akit ay tungkol sa enerhiyang bumabalot sa buong sansinukob, kasama na kung paano nabubuo ang mga atom at kung paano umiikot ang mga planeta. Napakasimple lamang ng Law of Attraction. Ang magkatulad na enerhiya ay nag-aakit sa isa't isa. Ito ang dahilan kung bakit nagkakabit-kabit ang mga atom at selula. Ang Law of Attraction ay gumagamit ng enerhiya ng iyong mga iniisip at damdamin. Kung ano ang iniisip at nararamdaman mo, iyon ang inaakit mo. Halimbawa, kung palagi kang may negatibong iniisip, kung hindi ka masaya sa iyong trabaho at madalas mong naiisip ang pagbibitiw, lagi kang mababalisa at hindi makakalaya sa mga iniisip na ito, maliban na lang kung ititigil mo ang negatibong pag-iisip. Ngunit maaari mong gamitin ang Law of Attraction ng pabor sa iyo, kung sasanayin mo ang iyong sarili sa pasasalamat. Halimbawa, sa halip na magreklamo tungkol sa iyong trabaho, subukan mong maging positibo at pasalamatan ang oportunidad na mayroon ka. Ang mas maraming pasasalamat na ipinapakita mo, mas maraming kasaganaan ang darating sa iyong buhay. Maaaring pamilyar sa iyo ang Law of Attraction dahil katulad ito ng isa sa mga pangunahing Law of Motion ni Sir Isaac Newton. Isa sa kanyang mga batas ay, ang bawat aksyon ay may katumbas at kabaligtarang reaksyon. Katulad nito, gumagana rin ang Law of Attraction sa parehong paraan,
Kapag nagbibigay ka ng pasasalamat sa universo, may matatanggap kang biyaya. Ang pagbibigay ay may katumbas at kabaligtarang reaksyon ng pagtanggap. Ano man ang ibinigay mo, iyon din ang matatanggap mo. Kahit hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Law of Attraction, gumagana na ito sa iyong buhay. Isipin ang mga aspeto ng iyong buhay kung saan nararamdaman mo ang kasaganaan, tulad ng iyong mga relasyon. Kung nararamdaman mong malalim ang koneksyon mo sa iyong pamilya at mga kaibigan, ito ay dahil ginagamit mo na ang pasasalamat, kaya puno ng pagmamahal at init ang iyong buhay. Ang Magic Formula. Ang mga relasyon at ang Magic Formula. Ano ang dapat mong gawin upang maipatupad ang Law of Attraction? Anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang likhain ang magic sa iyong buhay? Tulad ng alam mo na, ang pasasalamat ay lumilikha ng mahika sa ating buhay. Kaya simula ngayon, simulan mong sabihin ang mahikang mga salitang, salamat, at ipahayag ang pasasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa iyo. Ito ang mga salitang magpaparamdam sa iyo ng tunay na pagpapahalaga at pasasalamat. Narito ang ilang hakbang ng Magic Formula. Isipin at sabihin ang, salamat. Upang mapalalim ang iyong pasasalamat, ulitin at isipin ang mga salitang ito ng may tunay na damdamin. Kapag mas nararamdaman mo ang pasasalamat, mas maraming kasaganaan ang darating sa iyo. Ang pasasalamat ay isang damdamin. Kaya kapag nagpapasalamat ka, gawin ito ng taos puso at malalim. Sapagkat ang tunay na damdamin ng pasasalamat ay maaaring magbigay sa iyo ng lahat ng ninanais mo sa buhay. Unang araw, bilangin ang iyong mga biyaya. Kapag sinabing, bilangin ang iyong mga biyaya, ibig sabihin nito ay ipahayag ang pasasalamat sa Diyos para sa lahat ng natanggap mo sa iyong buhay. Ang pagiging mapagpasalamat sa kung anong mayroon ka ay magpapalalim ng iyong pagpapahalaga sa mga bagay na ito, at tiyakin na hindi sila mawawala. Halimbawa, kung pinahahalagahan mo ang iyong pinansyal na kalagayan, mas maraming pera ang darating sa iyo. Kung ipinapahayag mo ang iyong pasasalamat sa iyong mga relasyon, unti-unti itong gaganda at lalalim. Gayunpaman, tandaan na ang batas ng pag-akit ay gumagana rin sa negatibong paraan. Kapag nabawasan ang iyong pasasalamat, ang iyong atensyon ay lilipat sa mga negatibong bagay. Bilang resulta, mas kakapusin ka sa kung anong bagay ang negatibong iniisip mo. Nangyayari ito kapag madalas kang nagbibigay ng reklamo o naninira ng iba. Kung palagi mong iniisip ang kakulangan sa iyong buhay, mas lalo kang makakaranas ng kakulangan. Tandaan, kung ano ang iniisip mo, iyon ang makukuha mo. Paano gawin ang pagsasanay ng pasasalamat? Pagkagising sa umaga, bilangin ang iyong mga biyaya. Gumawa ng listahan ng hindi bababa sa 10 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sumulat ng maikling paliwanag kung bakit ka nagpapasalamat sa bawat isa. Pagkatapos mong gawin ang listahan, basahin ang bawat item ng tahimik o malakas. Pagkatapos basahin ang bawat isa, sabihin ang salamat ng 3 beses. Mahalaga na ipahayag mo ang taos-pusong pasasalamat sa bawat bagay sa iyong listahan. Kung nahihirapan kang maghanap ng 10 bagay na dapat ipagpasalamat, mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong buhay. Maaari kang magpasalamat para sa pamilya, mga kaibigan, tahanan, trabaho, mga alagang hayop, pagkain at inuming tubig, kalusugan, hangin na nilalanghap mo. Sa masusing pag-iisip, makikita mo na napakaraming bagay sa buhay na dapat ipagpasalamat. Kapag binibilang mo ang iyong mga biyaya, gawin ito ng masaya upang mas maramdaman mo ang pasasalamat. Kapag ginawa mo ito, mas maraming biyaya ang darating sa iyong buhay. Kaya huwag kalimutan na bilangin ang iyong mga biyaya araw-araw. Ikalawang araw, ang mahikang bato. Anumang bagay sa buhay na nagpapaalala sa iyo na maging mapagpasalamat ay lilikha ng magic sa iyong buhay. Ito ay maaaring isang bagay o simbolo. Isa sa mga bagay na ito ay ang mahikang bato. Ang mahikang bato ay ginamit sa pelikulang The Secret. Isinalaysay doon ni Lee Brewer, ang kwento ng isang ama na ang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Upang hindi niya makalimutang magpasalamat, gumamit siya ng gratitude rock o mahikang bato. Dahil sa kanyang patuloy na pasasalamat para sa kalusugan ng kanyang anak, unti-unting gumaling ang bata na parang isang magic. Maaari mo ring likhain ang iyong sariling mahikang bato upang paalalahanan kang magpasalamat araw-araw. Paano gumawa ng sariling mahikang bato? 1. Maghanap ng isang maliit na bato na kasya sa iyong palad. 2. Dapat itong maging makinis at komportableng hawakan. 3. Ilagay ito sa tabi ng iyong higaan, kung saan mo ito makikita bago ka matulog. 4. Bago matulog, hawakan ang iyong mahikang bato at isipin ang lahat ng mabuting nangyari sa iyong araw. 5.
Ituon ang isip sa pinakamagandang pangyayari at sabihin ang salitang, salamat. 6. Pagkatapos, ibalik ito sa dating pwesto. Gawin ito araw-araw, bago ka matulog. 3 benepisyo ng pagsasanay na ito. Una, mapapansin mo ang napakaraming biyayang natatanggap mo araw-araw. Ikalawa, maiintindihan mong maraming mabubuting bagay ang nangyayari sa iyong buhay. Ikatlo, magiging mas masaya at mas mapagpasalamat ka sa iyong buhay. Ikatlong araw, mahikang relasyon. Ang mga relasyon ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Likas sa atin ang makibahagi ng ating mga karanasan sa iba, at ito ang nagpapaligaya sa atin at nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Dahil dito, ang ating mga relasyon ay napakahalaga. Isa rin itong makapangyarihang paraan upang maramdaman at ipahayag ang pasasalamat. Kapag mas nagpapasalamat ka sa isang relasyon, mas nagiging masaya at puno ng pagmamahal ito. Nakakatulong ang pasasalamat upang mapaunlad ang iyong ugali, gaya ng pagiging matiisin, mabait, at may malasakit. Paano napapabuti ng pasasalamat ang ating relasyon? Una, kapag nagpapasalamat ka sa isang tao, mas nakikita mo ang kanilang mabubuting katangian kaysa sa kanilang kahinaan. Ikalawa, mas natututo kang tanggapin sila kung sino sila, kaya nababawasan ang hindi pagkakaunawaan at kritisismo. Ikatlo, ayon sa Law of Attraction, kung palagi kang nagrereklamo tungkol sa isang tao, mas lalo ka lang mahihirapan sa kanila. Pagsasanay sa pasasalamat sa relasyon. 1. Piliin ang 3 pinakamahalagang relasyon sa iyong buhay. 2. Maghanap ng larawan ng bawat isa. 3. Isipin kung bakit ka nagpapasalamat sa kanila. 4. Piliin ang 5 pinakamagagandang katangian nila na hinahangaan mo. 5. Isulat ang pasasalamat mo na parang kinakausap mo sila. Halimbawa, salamat John dahil palagi mo akong pinapatawa. 6. Tingnan ang mga larawan ng 3 beses sa isang araw at sabihin ang salamat. Maaari mong itago ang mga larawang ito sa iyong cellphone, bag, o bulsa upang palagi mong maalala ang iyong pasasalamat sa kanila. Kapag mas pinapahalagahan mo ang mabubuting bagay sa iyong relasyon, mas lalong gaganda ang mga ito. Ika-4 na araw, mahikang kalusugan. Marami sa atin ang hindi gaanong nag-aalaga sa ating kalusugan, maliban na lang kung tayo ay nagkakasakit. Ngunit kung iisipin, walang halaga ang buhay kung wala tayong mabuting kalusugan. Kahit gaano pa karami ang ating pera, hindi natin ito tunay na ma-enjoy kung may sakit tayo. Subukan mong alalahanin kung paano ang pakiramdam kapag ikaw ay may sipon o trangkaso, nakahiga ka lang sa kama, umaasang gumaling ka agad. Doon natin napagtanto kung gaano kahalaga ang ating kalusugan. Paano mapapabuti ang ating kalusugan? Una, tamang pagkain at regular na ehersisyo ay mahalaga. Ikalawa, ang pagpapasalamat para sa ating kalusugan ay isa rin sa pinakamakapangyarihang paraan upang manatiling malakas at masigla. Ayon sa Law of Attraction, kung mas nagpapasalamat ka sa iyong mabuting kalusugan, mas lalo itong magiging mas maayos. Ang mga taong nagpa-practice ng pasasalamat ay mas malayo sa stress, isang pangunahing sanhi ng maraming sakit. Pinatutunayan ng pananaliksik na ang mga taong nagpapasalamat araw-araw ay may mas mahabang buhay at mas mabilis gumaling mula sa sakit. Paano magsanay ng pasasalamat para sa kalusugan? 1. Basahin ang sumusunod na pangungusap ng Time Team, at ipikit ang iyong mga mata habang ginagawa ito, halimbawa. Nagpapasalamat ako sa bawat bahagi ng aking katawan, dahil ito ang nagpapalakas sa akin araw-araw. 2. Isipin kung bakit ka nagpapasalamat sa iyong katawan at kalusugan. 3. Mas malalim ang iyong pasasalamat, mas mabilis mong mararamdaman ang positibong epekto nito sa iyong kalusugan. Pasalamatan ang bawat bahagi ng iyong katawan. Mga binti, tinutulungan kang maglakad, tumayo, sumayaw, at mag-ehersisyo. Salamat sa kanila. Mga kamay at daliri, ginagamit mo sa pagsusulat, pagkain, at paggamit ng cellphone o computer. Salamat sa kanila. Panlasa, dahil dito, ni-enjoy mo ang pagkain at inumin. Salamat sa iyong panlasa. Pang-amoy, dahil dito, naaamoy mo ang mabangong bulaklak, pabango, at sariwang ulan. Salamat sa iyong ilong. Pandama, dahil dito, nalalaman mo kung ang isang bagay ay malamig o mainit, at nararamdaman mo ang yakap ng mahal mo sa buhay. Salamat sa iyong pandama. Mga mata, dahil dito, nakikita mo ang kagandahan ng mundo, nababasa ang mga libro, at napapanood ang mga gusto mong palabas. Salamat sa iyong mga mata. Mga tainga, dahil dito, naririnig mo ang musika at ang boses ng mga mahal mo sa buhay, salamat sa iyong mga tainga.
Utak, ito ang nagkokontrol sa buong katawan mo at tumutulong sa iyo upang mag-isip at matuto, salamat sa iyong utak. Puso, nagbibigay ng dugo at oxygen sa bawat bahagi ng katawan mo upang manatili kang buhay, salamat sa iyong puso. Mga selula at organismo, gumagana ng walang tigil upang panatilihing malusog at malakas ang iyong katawan. Salamat sa bawat selula at organismo. Gawain, isulat at tandaan ang mahikang pangungusap. Ang mabuting kalusugan ay isang regalo na nagpapanatili sa akin na mabuhay. Isulat ito sa isang papel at dalhin ito palagi. Tuwing makikita mo ito, basahin ng dahan-dahan at iparamdam sa iyong sarili ang pasasalamat para sa iyong kalusugan. Ang pinakamagandang paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan at lakas ay ang pahalagahan nito at maging mapagpasalamat sa iyong katawan. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mararamdaman mo kung paano magbabago ang iyong pananaw sa iyong kalusugan at buhay. Ika-5 araw, mahikang pera. Maraming tao ang nakararanas ng pag-aalala at insekuridad dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit dapat nating maunawaan na hindi dapat magdulot ng takot, pagdududa, selos, o stress ang pera, dahil ang mga damdaming ito ay hindi nakakatulong upang makaakit ng kasaganaan. Ang pagrereklamo, pagkagalit, o pagkainis sa pera ay hindi bahagi ng pasasalamat. Kapag iniisip mong kulang ang pera mo o mahirap ka, hindi mo pinahahalagahan ang kung anong mayroon ka. Anuman ang halaga ng iyong natatanggap, magpasalamat ka, kahit maliit pa ito. Sa pagiging mapagpasalamat sa pera na nasa iyo, makakalikha ka ng higit pang kasaganaan sa buhay. Paano magsanay ng pasasalamat sa pera? 1. Alalahanin ang iyong kabataan. Umupo ng komportable, at balikan ang iyong pagkabata. Isipin ang mga panahong wala kang sariling pera at may ibang taong nagbayad para sa iyo. Magpasalamat sa lahat ng beses na may nagbayad ng pagkain mo, damit, edukasyon, o mga laruan. Tandaan kung paano ka binigyan ng mga regalo at kung paano mo na-enjoy ang buhay nang hindi mo kailangang gumastos. Isipin ang bawat biyahe, gamit, at kasiyahang natanggap mo ng libre, na pinaghirapan ng ibang tao para sa iyo. Sabihin ng taos-puso, salamat sa lahat ng biyayang natanggap ko sa aking buhay. 2. Gumawa ng mahikang pera, o magic bill. Kumuha ng isang perang papel, maaaring 50 piso, 100 piso, o kahit anong halaga na meron ka. Isulat sa isang papel, salamat sa lahat ng perang natanggap ko sa buong buhay ko. Idikit ito sa iyong mahikang pera. 3. Dalhin lagi ang iyong mahikang pera. Ilagay ito sa iyong wallet, bulsa, o bag, upang madalas mo itong makita. Tuwing makikita mo ito, hawakan ito at basahin ang isinulat mong pasasalamat. Habang ginagawa ito, mararamdaman mo ang tunay na pagpapahalaga sa perang natanggap mo sa iyong buhay. Gagawin nitong mas bukas ka, sa pagtanggap ng mas maraming pera, mula sa bagong oportunidad, bonus, regalo, o iba pang mapagkukunan ng yaman. 4. Ilagay ang iyong mahikang pera sa isang nakikitang lugar. Ilagay ito sa isang lugar na madalas mong makita araw-araw upang patuloy kang mapaalalahanan na maging mapagpasalamat sa pera na mayroon ka. Mahalaga na ang iyong pasasalamat ay dapat laging taos-puso at tunay. Maging committed sa pagsasanay na ito araw-araw. Anumang halaga ang matanggap mo, sweldo, regalo, diskwento, o bonus, magpasalamat ka ng lubos. Kapag palagi mong pinapractice ang pasasalamat sa pera, mas maraming kasaganaan ang darating sa buhay mo. Ika-6 na araw, gumagana gaya ng mahika. Siguro narinig mo na ang mga kwentong, From Rags to Riches, mga taong dating mahirap pero naging milyonaryo, artista, o maging pangulo. Samantala, may iba namang nagtatrabaho ng walang tigil ngunit hindi umasenso. Ano ang dahilan ng pagkakaibang ito? Ang sagot ay pasasalamat. Ayon sa Law of Attraction, upang maakit ang gusto mo, kailangan mo munang maging mapagpasalamat. Ang parehong prinsipyo ay totoo rin sa tagumpay sa buhay, kung wala kang pasasalamat, mahirap itong makamit. Paano nakakatulong ang pasasalamat sa iyong tagumpay? Sa trabaho o karera, kapag nagpapasalamat ka sa iyong trabaho, lumilikha ito ng positibong damdamin. Ang pagmamahal mo sa trabaho ay magpapalakas ng iyong sipag, na magbibigay sa iyo ng mas malaking tsansa ng promosyon at kita. Ngunit kung lagi kang nagrereklamo o naiinis sa trabaho mo, bumababa ang tsansa mong magtagumpay. Sa negosyo, kung ikaw ay negosyante, mas magiging matagumpay ka kung nagpapasalamat ka sa iyong negosyo, mga customer, at empleyado. Ang positibong enerhiya na nililikha mo, ay nagpapalago sa iyong negosyo. Ngunit kung puro reklamo ang nasa isip mo, kahit anong hirap ng trabaho mo, hindi mo maaabot ang tunay na tagumpay.
Paano ipapractice ang pasasalamat sa trabaho at negosyo? Una, mag-isip na may isang tagapangasiwa ng pasasalamat. Isipin mo na may isang manager na nagmamasid sa iyo buong araw. Itinatala niya ang lahat ng pasasalamat na ipinapahayag mo tungkol sa iyong trabaho o negosyo. Mas mahaba ang listahan ng pasasalamat mo, mas maraming mahika ang malilikha mo para sa iyong pera at oportunidad. Dalawa, gumawa ng listahan ng mga bagay na dapat pasalamatan. Isipin ang lahat ng bagay sa iyong trabaho na dapat ipagpasalamat. Bawat araw, hanapin ang magagandang bagay sa trabaho mo at ipahayag ang pasasalamat mo sa mga ito. Halimbawa, salamat sa aking trabaho na nagbibigay sa akin ng kita, upang masuportahan ang aking pamilya. Salamat sa aking mga customer na patuloy na sumusuporta sa aking negosyo. Salamat sa mga oportunidad na dumating sa akin dahil sa aking sipag at tiyaga. Tatlo, baguhin ang iyong pananaw. Sa halip na tingnan ang trabaho bilang pabigat, isipin ito bilang isang masayang oportunidad upang lumago. Sa halip na makita ang mga hamon bilang problema, tingnan ito bilang motibasyon upang umunlad. Kapag sinimulan mong ipakita ang tunay at taos-pusong pasasalamat sa iyong trabaho o negosyo, mas maraming biyaya ang darating sa iyo. Ika-7 araw, ang mahikang paraan upang mawala ang pagiging negatibo. Ang hindi pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon ka ay isang malinaw na tanda ng kakulangan sa pasasalamat, isang bagay na dapat mong iwasan sa iyong buhay. Madalas tayong magreklamo sa maliliit na bagay at magsalita ng negatibo. Ngunit tandaan, ang law of attraction ay patuloy na gumagana, kahit negatibo ang iyong iniisip. Kung palagi kang nagrereklamo, paulit-ulit na mangyayari ang mga ganitong sitwasyon sa iyong buhay. Kapag hindi mo pinahahalagahan ang isang bagay, pinipigilan mo ang mahika na mangyari sa iyong buhay. Kung hindi ka nagbibigay ng pasasalamat, paano ka tatanggap? Paano maging mapagpasalamat kahit sa negatibong sitwasyon? Totoo, mahirap magpasalamat kapag may pinagdaraanan tayong problema. Ngunit anuman ang sitwasyon, mayroong laging isang bagay na maaari mong ipagpasalamat. Isipin ang sinabi ni Buddha. Kung wala tayong natutunan ngayon, kahit paano ay natuto tayo ng kaunti. Kung wala tayong natutunan kahit kaunti, kahit paano ay hindi tayo nagkasakit. Kung tayo ay nagkasakit, kahit paano ay hindi tayo namatay. Kaya't magpasalamat tayo. Kahit sa pinakamahirap na panahon, may bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Gawain. Magsanay ng pasasalamat sa kabila ng negatibo. 1. Piliin ang isang negatibong sitwasyon sa iyong buhay ngayon. 2. Gumawa ng listahan ng 10 bagay na ipinagpapasalamat mo. 3. Basahin ang listahan mo at ipahayag ang taos-pusong pasasalamat. Halimbawa, kung wala kang trabaho, narito ang 10 bagay na maaari mong ipagpasalamat. Salamat dahil mas marami akong oras kasama ang aking pamilya. Salamat dahil mas naging organisado ang buhay ko. Salamat sa mga dating trabaho na nagbigay sa akin ng maraming karanasan. Salamat dahil ngayon ko lang naranasang mawalan ng trabaho. Salamat dahil maraming trabahong available sa merkado. Salamat sa mga natutunan ko sa pag-a-apply at pagharap sa job interview. Salamat dahil malakas at malusog ang katawan ko upang makapagtrabaho. Salamat dahil sinusuportahan ako ng aking pamilya. Salamat sa mga bakasyon at pahinga na naranasan ko noon. Salamat dahil napagtanto kong mahalaga ang magkaroon ng trabaho. Kapag pinili mong maging mapagpasalamat, mas maraming positibong sitwasyon ang darating sa buhay mo. Paano malalaman kung gumagana ang iyong pasasalamat? Pagkatapos mong gawin ang pagsasanay na ito, pakiramdaman ang iyong sarili. Dapat mong maramdaman na mas magaan ang iyong pakiramdam, na parang may naalis na bigat sa iyong balikat. Malalaman mong magkakaroon ng solusyon sa iyong sitwasyon. Ang sikreto ng mahikang pasasalamat ay nagsisimula sa loob mo, at mula doon, nagsisimula itong lumikha ng mahika sa labas ng mundo mo. Karagdagang hamon, iwasan ang negatibong pananalita sa loob ng isang araw. Subukang huwag magsalita ng kahit anong negatibong bagay sa buong araw. Kapag may lumabas na negatibong salita, agad itong itama sa pamamagitan ng pasasalamat. Halimbawa, ang hirap talaga ng buhay. Pero nagpapasalamat ako dahil buhay ako, at may pagkakataong baguhin ang sitwasyon ko. Anuman ang pagsubok na kinakaharap mo, tandaan, ang pagiging mapagpasalamat ang tanging paraan upang gawing positibo ang negatibong sitwasyon. Maging mapagpasalamat, at hayaang dumaloy ang mahika sa iyong buhay. Conclusion. Sa buod na ito, natutunan mo ang tungkol sa batas ng pag-akit, o law of attraction, at ang kapangyarihan ng pasasalamat. Ayon sa batas ng pag-akit, ang magkatulad na enerhiya ay nag-aakit sa isa't isa. Kung ano ang ibinibigay mo, iyon din ang babalik sa iyo.
Ang patakarang ito ng pasasalamat ay makakatulong sa iyo upang malikha ang buhay na ninanais mo. Kapag nagpapasalamat ka sa kung anong mayroon ka, mas marami ka pang matatanggap na pera, mabuting relasyon, o tagumpay. Mga mahahalagang natutunan sa The Magic. Ang mahikang formula, magsimula sa taos-pusong pagpapahalaga sa mga biyayang mayroon ka. Sabihin ang mahikang salita, salamat. Ang tunay na pasasalamat ay lumilikha ng damdamin ng kasaganaan sa loob natin. Paggamit ng mahikang bato, ang mahikang bato ay isang paalala upang maging mapagpasalamat araw-araw. Bago matulog, hawakan ito at balikan ang pinakamagandang nangyari sa araw mo, at magpasalamat dito. Pasasalamat sa relasyon. Ang ating mga relasyon ay mahalaga sa ating buhay. Isipin ang 5 pinakamagagandang katangian ng mahal mo sa buhay, at ipahayag ang iyong pasasalamat sa kanila. Nakakatulong ito upang mas maging positibo ang pananaw mo sa kanila at mapatatag ang inyong relasyon. Pasasalamat sa kalusugan. Magpasalamat sa bawat bahagi ng iyong katawan na nagbibigay sa iyo ng lakas at sigla. Ang taos-pusong pagpapahalaga sa iyong kalusugan ay makakatulong upang manatili kang malakas at malusog. Pasasalamat sa pera. Gumamit ng mahikang pera, o magic bill, upang ipahayag ang pasasalamat sa iyong yaman. Kapag tunay kang nagpapasalamat sa perang mayroon ka, mas dadami ito sa iyong buhay. Pasasalamat sa tagumpay. Sa halip na magreklamo sa trabaho, magpasalamat sa oportunidad na mayroon ka. Pasalamatan ang iyong mga customer, empleyado, at trabaho, ito ay magpapalakas sa iyong negosyo o career. Pag-aalis ng negatibidad. Ang hindi pagpapahalaga sa mga bagay ay kabaligtaran ng pasasalamat. Maging mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon, kahit mahirap. Ang pasasalamat ang magpapabago sa kahit anong negatibong sitwasyon sa positibo. Ang lihim sa pamumuhay ng masaganang buhay. Ang sikreto sa pamumuhay ng masaganang buhay ay simple. Maging mapagpasalamat sa lahat ng mayroon ka. Kapag ginawa mo ito, ang universo ay patuloy na magbibigay sa iyo ng higit pa. Isabuhay ang pasasalamat at panuurin ang pagbabago sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo ngayon? Paano mo babaguhin ang iyong pananaw upang makaakit ng mas maraming kasaganaan at positibong enerhiya? Kung nakatulong ito sa iyo, ibahagi ito sa iba upang sila rin ay makinabang. Huwag kalimutan na ipagpatuloy ang pagsasanay ng pasasalamat araw-araw. Ang mahika ng iyong buhay ay nagsisimula sa pasasalamat. Mas pinahahalagahan mo ang iyong natatanggap, mas marami pang ibibigay sa iyo ang universo. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Ang paglalakbay ng pasasalamat ay hindi lang isang konsepto, kundi isang kapangyarihang magpapabago ng iyong buhay sa pinakamahikang paraan. Ngayon, gusto kitang anyayahan sa isang hamon. Isabuhay ang mga natutunan mo. Simulan ang pagsasanay ng pasasalamat araw-araw. Ibahagi ang iyong karanasan sa iba at panuurin kung paano mo rin mababago ang kanilang buhay. Kung nagustuhan mo ang buod na ito, huwag kalimutang i-like bilang tanda ng iyong suporta. Mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang Tagalog audiobook. I-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, baka ito na ang himalang inihintay nila. Tandaan, ang magic sa iyong buhay ay nagsisimula sa pasasalamat. Kaya't ipagpatuloy ang pagiging mapagpasalamat araw-araw, at panuurin kung paano unti-unting magbabago ang iyong mundo. Muli, maraming salamat. Patuloy nating panatilihing buhay ang magic sa ating mga puso. Hanggang sa muli.